Ayun na, bumababa na yung araw. Ito ang pinakamaganda guys, yung golden sunset. Kusa pa lang umatras yung dagat. Kaya nagkaroon ng ganitong space o ganitong kagandang So meron sila dito ang Honesty Boot, Pick and Pay. Tingnan natin kung ano mga meron dito. Tapos yung boses ko nag-e-echo. Hello. Malamig dito sa loob. Tsaka ibang kulay nung ibabaw oh. Hello, malaking eagle. Dati wala pa to eh. Puro buhangin pa to. Ngayon, sementado. Pwede kang maglagay ng tent, pwede kang maghamok. Welcome back po muli sa aking channel. Nandito po tayo ngayon sa Baguio City at kakagaling ko lang po dito sa Bobby's Campsite. Diyan tayo nag-solo moto camping. At after nyan, dumiretso po ako dito sa Camp Kawa. Kaya lang, sarado pala siya. Hindi sila tumatanggap ngayon ng mga campers dahil siguro sa nag-uulan, maputik yung ground. So ngayon, ang plano ko mula dito is bababa tayo ng Aguho, La Union. Sakaling sarado at matraffic sa Cannon Road at ang Marcos Highway, ito po yung magiging alternative route nyo. At madadaanan natin dyan ang Asin Tunnel. Ayan, sa mga hindi pa nakakarating ng Asin Tunnel, ipapakita ko po sa inyo. Ito yung alternative route papunta dito sa Baguio. Marami pong daan papunta dito sa Baguio. At after po ng Asin Tunnel, bababa tayo hanggang sa Eagle of the North. Yan ang pinakamalaking eagle dito sa norte. Papakita ko rin sa inyo. At after po ng Eagle of the North, pupuntahan at babalikan natin ang Aguho Eco Park. Balita ko po, napakaganda na ngayon. At kung hindi pa po kayo nakakarating doon, wag nyo po muna i-skip itong video na to at panoorin nyo po hanggang matapos ang video na ito. Alright, so dito po tayo dadaan sa kanilang airport dito sa Baguio. Mukhang inaayos na nila. Alright, tara, let's go. So first time ko makakadaan dito. Tsaka first time ko ma-experience dumaan sa runway ng eroplano. Ayan, tara, daan tayo dito. Kasalukuyan siyang, ayan, pinipinturahan. Mukhang i-open na ulit itong runway dito o itong airport dito sa Baguio. Ayan o. Diba? First time guys. Nakakapasok lang dapat dito eroplano. Diba? Napaka-solid dito. Ganda ng view nitong airport na to. Kasi ayun o, bundok. Tapos palayan. Then sa kabila din, grabe, scenic road. Ayan guys o, Baguio Airport. So ginagawa din nila yung bubong ng airport. Kasi naman sayang din eh. Kung magkakaroon ng direct flight papunta dito, halimbawa taga Davao, taga Cebu, mas lalakas lalo yung tourism dito sa Baguio, summer capital of the Philippines. Loaded si Kuya oh. Pababa na po tayo ng La Union. Nasa 40 minutes yung biyahe natin mula dito. Nasa 20 kilometers. Tapos papakita ko sa inyo yung Asin Tunnel. Madadaanan natin yon. May tumatawag sa likod ko. Sir. Okay lang po. Pogi ng ADB mo sir ah. Sige po. Ito po yung ADB nyo. Ginaya ko rin po. Kilala po ako. Jeric P. Ayun. Anong pangalan mo sir? Thank you. Anong pangalan niyo sir? Si Ron. Ron, yun. Shoutout kay Sir Ron. Ay, ito pala. Dito pala. Shoutout kay Sir Ron. Sir oh. Shoutout sa inyo sir. Sir, ano yung bala? Tumbler po. Tumbler ba yan? Opo. Astig. Napakatindi naman yan. Ang galing. Oo, ingat din, ingat. Pogi ng ADB mo sir. Ingat po. Nice to meet you sir. Salamat po. Akala ko bala yung nasa gilid. Ang laki. Tumbler pala. Yun ang bawal mo dalhin sa airport. Ayan, so base sa ating mapa, nasa 19 kilometers and 39 minutes yung biyahe natin mula dito. Tara, isang oras lang. Actually, nakadaan ako dyan sa Asin Tunnel. Ngayon babalikan lang natin. Tingnan natin kung ano nang bago. Anong update ngayon sa Asin Tunnel. Which is yun yung pwede yung daanan pag bababa kayo ng La Union, pag pupunta kayo ng Aguho, o di kaya naman sa San Juan, La Union. Marami pong daan papunta dito sa Baguio. Mula dito pwede nyo i-search siya via Google Maps or Waze. Tama naman po yung ibibigay sa inyong daan. Medyo mainit na ngayon. Kahapon talagang basa tayo. Hindi tayo pinakawalan ng ulan. Ngayon naman pawis tayo sa init. Ay oo nga pala, may speed limit nga pala dito. 30 kph daw pala dito. Ito ang Aguho Baguio Road. Ayan
Guys, tingnan nyo yung mga taxi dito. Mga Innova. Pababa na tayo guys. Ito ang Santa Lucia Road, o tinatawag din nilang Agoho Baguio Road. Lalim oh. Ito na yung simula. Ito na yung Asin Road. Asin Road Barangay. Asin Road, Asin Bridge. Asin Hot Spring. May Asin Hot Spring pala dito. Guys, may nadaanan ako dito. Gencab Museum. Ano kaya meron dito? Dami nakapark na sasakyan eh. Mukhang dinarayo. I-search mo sa Bencam. Bencam po ba yan? Hindi Gencam? Bencam pala yan guys, hindi Gencab. Benedicto Cabrera, kaya pala Bencab. So, Yung national artist ni Gloria dati ngayon. siya yung national artist ni... Yung matanda. Kaya, Sa loob daw makikita yung mga painting at saka mga... At saka mga gamit ng mga Ifugao. Ayan. Sa loob. Tapos may kainan din daw. yan mo lang sa I-google ko po. Tingnan ko. Ang daming pumupunta guys oh. Kanina pa may lumalabas. mga taga-ibang bansa pa, mga Taga-ibang bansa pa pumupunta po dyan. sa maraming sikat kasi yun. Silipin natin next time. Kaya lang bawal palang i-vlog guys. Bawal kasi mag-vlog. 40 million? Yung ano po? May binili si Willie Rebillame dito na 40 million worth. Yung, alam mo yung tinanong ni Jessica So nung in-interview sa yung galing dyan. Grabe ano. Kilala pala siya, tsaka sikat na sikat. Shoutout kay Sir Romel. Sige po, thank you po. Next time, pasyal ako dyan sir. Ano? Makakahiya kasing pumasok, ang putik ng boots ko eh. Sige po, salamat po. Guys, pwede nyong puntahan to. Bencab. Madaming pumupunta, maraming pumapasok, marami na rin lumalabas. Yan, malapit na tayo, 7.6 kilometers. Kaya kung gusto nyong medyo maiba naman yung daan papunta ng Baguio, o di kaya naman papunta ng La Union mula Baguio, dito kayo pwede dumaan, maganda rito. Ayan o, asfalto. Ayun o, halos wala akong makasalubong o. Kasi bibihira yung dumadaan dito. Pag medyo traffic na sa Cannon Road, pwede kayo dito dumaan. Ayun oh. Scenic view. Dito sa kaliwa natin, bundok. Grabe, bibihira yung nasasalubong ko. Tsaka yung nakakasabay ko guys. Tingnan nyo, sa likod wala rin. Walang traffic dito. Welcome to Neverland. Neverland Mount Resort. Uy, yun lang, inihian ni kuya. Medyo makipot lang yung kalsada guys. Kaya pag may nakaparking, medyo magdahan-dahan na lang kayo. Dalawang sasakyan lang yung magkakasya. Ayan, may gas station dito guys oh. Pag medyo kukulangin kayo ng gas, pwede kayo magpagas doon. Welcome to Sipitan. Slow down tunnel ahead. Ayan, dito na tayo. Ang unang tunnel. Ayun no. Ng mga idea ng mga rides. Ayun, shoutout kila sir. Ano po pangalan niyo sir? Erwin, Angie, Malolos. Malolos Bulacan. Oh, Ayun, Malolos Bulacan. ingat po. Sa mga taga-Bagong Barrio, National High School. At sa Caloocan City Science High School. Ayun, mga teacher po kayo. Siya ako, administrative officer ako sa science. Ayun. Saan po galing? La Union? Hindi, dumaan kami La Union dun sa sa Lakay Ago. Tsaka maganda dumaan dito sa Asin kesa Opo. sa Opo. Tsaka walang traffic. Medyo Oo. paahon nga lang talaga. Solo mo, tsaka masarap parkingan. Opo. Ay, picture tayo. 1, 2, 3. Ganda ng camera. 1, 2, 3. Ayan, ingat po. Okay, thank you bro, Ingat po thank kayo, you. ingat po, Oh, ingat po. sige. Medyo madulas. Oo nga. Alright, so guys, nandito na tayo ngayon sa unang tunnel. Ito yung unang tunnel na madadaanan mo pag galing kayo sa Baguio. Pero meron pa tayong isang tunnel na madadaanan, mas mahaba yun. Ayun, nakasalubong natin sila sir. Galing silang La Union, tapos sa akyat daw sila ng Baguio. Sabi nila,
mas maganda talagang dumaan dito kasi syempre, yung mga mahilig sa motor, gusto nila yung medyo bangkingan, tapos wala gaanong dumadaang sasakyan at saka hindi traffic. So ito po yung unang tunnel. And then sa taas niyan guys, may mga bahay. Meron pang palayan kaso wala masyadong tubig kaya tuyot. Ito yung history niyan guys. Ang Asin Tunnel sa Tuba Benguet ay itinayo noong huling bahagi ng 1800 sa panahon ng Kastila bilang bahagi ng planong riles mula Damortis, La Union patungong Baguio. Hinukay ito ng mga bilanggo ng digmaan ngunit inabandon noong 1915 dahil sa sobrang gastos, hirap ng konstruksyon at pagsiklab ng unang digmaan. Ginamit rin ito ng mga Hapones bilang kublihan at imbakan noong ikalawang digmaang pangdaigdigan. Pagkatapos ng digmaan, may mga treasure hunting na sumira sa ilang bahagi sa loob habang naghahanap ng mga sinasabing kayamanan ng Yamashita Treasure. Binubuo ito ng Sipitan Tunnel na may habang 158 meters at Yang Tunnel na may habang 95 meters. Ang parehong tunnels ay may taas na 7 meters at lapad na 7.5 meters. Kahit higit na isang siglo na mula ng mahukay, natiling matatag ang mga tunnel. Patunay nito ang kanilang pagkaligtas mula sa malakas na lindol noong 1990 nang walang bakas na bitak o pinsala. Isang halimbawa na mahusay at matibay ang pagkakagawa noong sinaunang panahon. Noong 2018, isinama ang mga tunnel sa Asin, Nagalisan, San Pascual Road bilang alternatibong ruta patungong Baguio. Pag dumadaan ka dito guys, parang yung sasakyan mo, halimbawa nakamotor ka o di kaya naman naka 150cc, parang sobrang laki nung sasakyan mo kasi kulob antay tayo mamaya ng dadaan sasakyan. Galing nito, ginawa nilang turtle yung gulong ng sasakyan. O, na-recycle nila. Ayan, shoutout sa gumawa nito. Ang galing. Mapapansin nyo mula dito, ang daming paniking lumilipad. Tapos yung boses ko nag-e-echo. Hello? 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 Ayan. Ito si sir, naka 150cc. Pakinggan yung tunog. Diba? Kala mo big bike. Pagdadaan kayo dito guys, kailangan nyo buhayin yung ilaw, tsaka kailangan nyo rin tingnan yung dulo kung meron kayong makakasalubong kasi medyo makitid siya. Kasya isang sasakyan tsaka motor. Approximately nasa 7 meters daw yung taas nito. Kaya safe po siya kahit anong sasakyan ang dumaan dito. Eto na, pasok na tayo. Hello! Grabe guys. Ayan nyo, yung ibabaw And may tumutulong tubig. Ayan, eto na yung kabila. Grabe, ang galing. Ilang metro lang mula doon, mararating na natin yung kasunod na tunnel. Wow, may tubig Parang ang sarap maligo doon. Kaya lang, safe kaya yan? Kasi maraming bahay sa taas Baka mamaya yung mga dumi na nung kanilang mga restaurant, mga bahay is dito na bumabagsak. Ganda pwede kang maligo dun Kaya maganda yung bagsak ng tubig. Siguro lalo na pag malakas. Ilang metro lang mula dun sa unang tunnel, mararating na natin yung pangalawang tunnel. Eto na yun, Barangay Nangalisan. So dito mas makipot. At saka ayan mas mahaba siya. Pero kita mo naman yung dulo. So bigayan lang. Kung may dadaan na vehicle, so pagbigyan ko sino munang mauna. And then may nakalagay dito sa signage nila na one way, give way to ascending vehicle. So ibig sabihin, yung mga parating. Kasi ito, paahon to guys, paahon. So mauuna yung mga nandun. Kung sakali man na nasa bungad na sila. Kaya ang ginagawa nila, yung iba hihinto muna dito, tapos sisilipin. Kung mayroon man sasakyan doon sa dulo, sila muna yung mauna kasi nga ascending, paakyat o paahon. Kailangan nila kasing bumuelo. At hindi ka na rin pala mahihirapan guys sa pagtingin kung mayroon man sasakyan doon sa dulo kasi naglagay sila dito nitong mirror na to. Ayan. So masisilip mo kung mayroong
palabas na sasakyan. Pero itong salamin na to guys is limited lang hanggang dito lang sa bungad. Hindi mo makikita yung pinakang nandun sa pinakang dulo pa. So guys, pasok tayo dito sa tunnel. Let's go. Walang papasok. Okay, silip muna. Right. Woohoo! Guys, tingnan nyo yan, no? Woo! Malamig dito sa loob. Tsaka ibang kulay nung ibabaw, oh. Parang medyo kulay pink. O siguro dahil sa ilaw ko. Ay, pinatay ko na. May kasalubong eh. Ayan, eto naman yung kabila. So ayan, nadaanan na po natin yung Asin Tunnel, ang dalawang tunnel. At ngayon naman mula dito ay babiyahe tayo ng almost 32 kilometers. At pupuntahan naman natin o dadaanan naman natin yung Eagle of the North. Yan, isa sa mga pwede nyong puntahan dito. Napakalaking agila nun. So nasa 47 minutes siya mula dito. 2:24 ng hapon. Let's go. Pangalinsan, Tuba, Benguet. Ayun. So part pa rin pala to guys ng Tuba, Benguet. Malawak pala ang Tuba. Kamusta na kaya itong tulay na to? Saan kaya to papunta? May daan pala dito, sa taas daw yung daan ito. Ito yung matarik dati na ginagawa. Nung sinilip ko yan, hindi pa tapos. Ngayon may daan na daw. Ayan. Linaw ng tubig, oh. Mahaba pala, sa taas pala ang daan nun. Ayun, oh. Bayabas. Bawang, papunta rin ng Bawang. Ito daw daan na to, papuntang Tablang. Yung tricycle, oh, pababa, oh. Sobrang tarik niyan. Guys, ito yung gusto ng mga rider dito. Ito, twisties. Kaya yung iba, mas gusto dito dumaan kahit medyo malayo. Ayan, oh, twisties yan. Mag-i-enjoy ka dito. Oh, may tubig dito, oh. Oh, lakas ang tubig, oh. Lakas ang tubig, guys. Let's go. Sagana sa tubig dito. Grabe yung twisties dito. Ang kipot, ang lalapit, dikit-dikit. Woohoo! Medyo may mga buhangin lang yung ibang parte. Kaya dahan-dahan lang kayo at ingat. Ang libangking, guys. Ito pa. Uy, sharp. Uy. Woo! Guys, ito yung nakita ko doon sa drone. Saan kaya papunta to? Saan po papunta ito? Saan papunta? Marcos Highway. Papuntang Baguio ulit yan. Okay. Pabagyo pala ulit yan. Sige. Marcos Highway na ano. Oh. La Union. Kala ko Ilocos ang diretso nito. Nakita ko kasi yung tok-tok eh. Sige. Salamat. So hindi ka nadadaan ng Asin Tunnel. Pag halimbawa galing kang La Union dito sa baba sa Aguo, pwede ka dito dumaan papunta ng Marcos Highway. Ang ganda niya kasi sa drone kasi tatawid siya ng tuktok ng bundok. Nasa 28 minutes makakarating tayo dun sa Eagle of the North. Welcome to Taraao. Delikado tong kawayan na to. Dapat maputol yun. Paggabi hindi makikita yun. Baka tumusok sa sasakyan yun.
So meron sila dito ang Honesty Boot Pick and Pay. Tingnan natin kung ano mga meron dito. Meron ditong kiniing, which is the pork belly, itag. So ito yung itag. Ito. Itag. So 300 pesos. Meron ding mga suka, may ubi powder, and then chili paste. Tapos merong dilis. Ayan, meron din ditong hot sauce. Merong papaya at sara. Ayan, nakalagay naman dito yung mga available na product nila. Ayan, meron ding talbos ng kamote, avocado, papaya. Ayan. Ito, may plastic din sila dito in case marami yung bibilhin mo. So then, yung bayad mo dyan mo ilalagay sa payment here. Ayan. Dito po yan sa pagbaba mismo ng Asin Tunnel. Madadaanan nyo to. Ito naman kanyang kubo, napakaraming orasan. Iba't ibang oras. Ang cute lang. Diba? May ganyan pa pala ngayon. Pwede ka pa tumambay dito. Ayan na, pababa na tayo. Eh, kitang-kita na natin yung mahabang tulay. Mainit na dito. Guys, tanaw pala dito yung radar eh. Ayun oh. Yun sa La Presa. Tanaw pala dito yun. Doon tayo galing sa bundok. So may shortcut dito papuntang Rosario. Pag papunta na tayo sa expressway. Tapos Eagle of the North dito. So pwede na pala tayo dito sa kabila pag hindi na tayo mag Eagle of the North. Pero puntahan na lang natin para makita nyo rin guys. Alam kong iba sa inyo nakita nyo na rin yun. Eh puntahan na lang din natin. Pwede na yan, okay na yan. 721 13 liters. Grabe, sakit sa puso. Mag scooter na lang tayo. So pangalawang full tank. Ayun no. Hello malaking eagle. Dito na tayo guys. Laki no. Shoutout kay Loy. Taga saan ka bro? Taga Isabela ko yan. Isabela. Shoutout po sa mga Boy George natin na papuntang Ilocos. Ilocos sa Bigat. Thank you kuya. Ingat, ingat. So guys, sa mga hindi pa nakakadaan dito at di pa nakikita itong Eagle of the North, ito po yun, napakataas. Halos kasing taas yan itong Acacia. Ayan. Tara, papakita ko sa inyo yung Aguho Eco Park dito. Napakaganda nun. Man-made forest and then may beach. Tingnan natin kung ano na yung hitsura pa at ano na yung na-develop ngayong araw. Time check, it's 4:14 ng hapon. Andito na po tayo ngayon sa Aguho, La Union. Yan, hindi na ako nag-jacket kasi sobrang init. Parang mahihimatay ako kasi ang init ng jacket na nagamit ko. Pang waterproof kasi yun. Kala ko kasi uulanin din tayo dito. At saka uulanin tayo ngayong araw. Yung pala, wala na rin yung bagyo. Nasa 9 minutes mararating na natin yung Aguho Ecotourism o Eco Park. Dito pala meron na rin itong grape speaking. Dami bunga. Grape speaking. Lalagyan talaga nila, dami bunga no. Aguho Eco Tour Park. This way. Eh dito na yun. Welcome Aguho. Ano to? Damorti. Ito Aguho Eco Park. Ayun oh. Sakto hapon na. Maraming tumatambay dito pag hapon. So ito, may babayaran tayo dito. Taga-Tagig. Tagig, kasama sila? Hindi po. Ay, magsakala? Oo. Kaya sir, Pag taga rito walang opo, free po tayo magtaga ako. O sir, mag-isa ka lang, free ka na. Sige, salamat. Magkano bang entrance? Magkano entrance? Pag adult po, 30 each. 30 each? Opo, plus parking sana. Thank you. 30 each daw. Eto na guys. So pinapasok tayo guys kahit wala tayong entrance kasi isa lang daw naman tayo. Mula dito, ayan, ang daming pine tree. Pero parang medyo natipos yung mga pine tree dito. Tsaka natuyo. Yan, bakit ganun yung curfew? Curfew hours 4 AM hanggang 7 PM. So
Mula alas 4 ng umaga hanggang 7 ng gabi. This site close at 7 PM. Dito sa side na to mayroon pa laruan ng bata, oh. Tsaka ang daming pine tree. And then itong mga pine tree na to guys, ito is itinanim lang to, inilipat lang to dito. Hindi to natural dito. Ito is man-made. Nakausap ko kasi yung dating parang pinang-caretaker dito. Yun ang sabi niya. Parang medyo nauubos yung mga dahon niya, no? Ayan, tingnan nyo, ang daming pumupunta. Dinarayo to, lalo na pag ganito, hapon, tapos Friday. Ang daming pumupunta dito guys. Vicinity map, site develop plan, Barangay Santa Rita, Aguho, La Union. So Barangay Santa Rita pala to. Ayan, ito na yung beachfront. Kaya lang bawal mag-overnight dito. Ayan, may mga tindahan dito, pwede kayong makabili. Pwede kayong magmerienda, may coffee, may shake. Ayan, yan yung hinahanap ko. Shake. Ay wow, may ganito na pala dito, may walkway. Wow, dito tayo. And then dito, hanggang dito na, oh. Mahina lang. So ayan, meron ng walkway dito. Ayan, oh, ang daming tao, no. And then nadagdagan na rin yung mga kubo. For rent yan guys, yung mga kubo na yan. Saka maganda na yung design ng kubo. Itong part na to, bago lang to. Dati wala pa to eh. Puro buhangin pa to. Ngayon ayan, sementado at saka ang daming street light. Tingnan muna natin kung hanggang saan na to. Kasi dati last December na pagpunta ko dito, wala pa itong part na to. Ayun, oh. Ganda ng dagat, ganda ng alon sa dagat guys, oh. Pwede kang mag-surfing dito. At kung naghahanap kayo ng pwede nyong mapagbandingan, 30 pesos lang yung entrance fee. So medyo mahaba na rin po yung natatapos. Dead end ahead. Ito, dito. Ayan, so hanggang dito. So itong maganda dito, nilagyan nila ng street light and then solar pa. So hanggang dito na lang yung sementado. Ayan. Sarap maligo. And then dito guys sa part na to, ayan, puro pine tree yan. Itinanim din po yan, hindi po yan natural na tumubo dyan. Pwede kang maglagay ng tent, pwede kang maghammock. Mamaya tatambay tayo dyan. Kasi dito pwede kayong magluto. Merong designated na area para sa pagluto, pag-ihaw. Ayun, kagaya ng ginagawa ni sir. Yan, dyan kayo pwede mag-ihaw. Marami yan. Sunod-sunod dyan guys. Free yun, free. Paunahan lang natin kung hanggang saan na to. Kasi mahaba to guys, hanggang doon sa kabila. Hindi ko lang sure kung hanggang saan na natatapos. Ang lawak nitong may pine tree, oh. So pag may sasakyan ka, park ka lang dyan. Ayun, tambay ka na sa ilalim ng pine tree. Enjoy yung mga bata kasi buhangin eh. At saka hindi siya biglang lalim. Tingnan natin kung hanggang saan na to. Itong part na to mukhang private na to, mga cottage dito. And then marami ng bangka. So mga fishermen siguro yan. Sa mga lokal na. Itong mga to guys, private na yan. Pero hanggang dito sementado pa rin tong baywalk. Okay, hanggang dito lang. Ikot na tayo. Okay, time check. It's 4:39 PM. Pero nandito yung araw. So dito yung sunset. Maganda rin dito ang sunset guys. Kaya lang medyo cloudy. Tingnan natin hanggang mamaya kung maganda yung sunset, kung hindi siya matatabunan ng ulap. Okay, tara, palipad tayo ng drone.
Guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na itong mga pine tree dito, itinanim lang to. Tingnan nyo. Ang ganda ng pagkaka-align nito, guys. Ayan. Diba? Itong part na to, itong gitna, mas malaki. Dati may stage 2 dun sa dulo. Siguro pag may event sila, pwede nila ditong gawin. Galing, no? Di pa tayo, guys. Tingnan nyo. Ayun, no? Pantay na pantay. Kabila. Ayan. So marami kang pwedeng pagsabitan dito. Halimbawa yung mga hammock o tent. Pwede kang magsabit dito. Kagaya nun nila sir. Ayun. Nakahammock. Tsaka dito sa ilalim ng pine tree, malamig, mahangin. So may CR din sila nandito sa dulo. So marami kayong mabibili dito. Fries, hotdog, kikiam, siomai. Ito naman sa kabila, shake. Sa kabila meron din. Yan guys, ang binili natin pagkain is empanadang Ilocos daw to. Tapos yung shake. Taga-Tagig po. Opo. Ayan, shoutout kay tatay. Sino po ba nagpagawa nitong ano na to? Aguho lang po o La Union mismo? Sa DPWH sa DPWH. Anong ginawa nila dito? Dati ang tabing dagat doon. Malayo. Yung parang may tulay po doon. Hindi, yung hindi ba yung ano na May entrance. interest doon. Opo. Yun ang tabing dagat doon. Ang layo. Oo, layo. Yung dagat umurong. Kami kay President Marcos Nandun yung dagat. Hanggang doon yung Doon dagat. pa rin yung dagat. Pero mo yung ang layo yung pinagano, Opo. nag-urungan. Bakit po umurong yung dagat? Ewan ko lang, parang So hindi po tinambak itong mga lupa dito, mga buhangin. Hindi, tinambak. Ito po mga pine tree. Talagang tinanim yan. Itinanim lang po ano? Oo, tinanim. Ano po yung bata pa o medyo mataas-taas na rin? Matanda na yung iba yan. Parang himala nga na lumayo yung Lumayo yung dagat, ano po? lumayo yung dagat. Umatras para ano? Para ganito. Oo. Pwede ka mag-picnic, pwede ka mong pasyalan, pwedeng tambayan. Oo. Dinadayo po ano? Oo. Kusa pa lang umatras yung dagat. Oo, Kaya nagkaroon ng ganitong space o ganitong kagandang baywalk. Tapos sinimento na lang nila. Ayan, si Tatay Manuel Pontanilla. Ayan, dating army ano po? Philippine Navy. Philippine Navy. Retired Philippine Navy. Kami nag-escort kay President Marcos daw. Guys, kain tayo. Ito yung binili ko, empanadang Ilocos daw. Sarap. Sarap siya. Malutong. Dapat kasama rin kayo kung pwede kayo. Minsan po kaso, busy yung mga kasama ko eh. Ano pangalan mo, sir? Charlie Gabasin, sir. Ayun, shoutout kay sir. Follow na lang kita. Opo. Sige po. Tapos mag-message ako sa Reviver na gusto mo mag- Oh, sige sir, pag napadpad ulit kami dito, no? Ay, sige. Thank you, sir. Sige. Sige po. Sir, Thank you po. follow mo yan ha, subscribe mo. Sige po. Vlogger ka ba, sir? Vlogger po kami ng Agopo. Mr. Ken po and Team Elio Vlogs po. Ito pala, itong Baywalk hanggang 10 PM. So ito daw sa may pine trees at saka dito sa may mga... Kasi ano kuya, pag once na dumilim na, total darkness na dito. Sobrang total darkness. Ito na lang banda yung naiilang. kasi may street light. Ayun. So dito daw sa area na to hanggang 7 PM. So nakalagay naman doon 4 AM hanggang 7 PM. Alright, guys, time check. It's 6:15 ng hapon. At ito na. Ayun na, bumababa na yung araw. Ito ang pinakamaganda guys, yung golden sunset. So hinihintay ko na lang din magkaroon ng ilaw dito para mapakita ko naman sa inyo paggabi na. Nag-charge tayo ngayon ng remote at saka yung drone natin. Sana makapagpalipad pa tayo bago pa lumubog yung araw. Kasi napakaganda, lalong-lalo na pag nandun ka sa bridge. Di ko tuloy maiwan tong gamit ko, tsaka naglagay tayo ng hammock dito. At ito yung ihawan na sinasabi ko sa inyo guys, na pwede kayo dito magluto. Ito, yan, may mga grill sila dito. Ito yung area kung saan kayo pwedeng magluto, mag-ihaw. So meron silang 1, 2, 3, 4, 5 hanggang doon sa dulo. So dito ka lang mag-park ng sasakyan. Then pwede ka na magluto dito. Yan, so pwede maglagay ng tent dito. Hello po. Hello. Sarap ng bonding. Hello po. Hello. Po, Jeric P po. Jeric P sa YouTube. Ay, layo po ah. Dumayo pa po kayo dito. Sige po. Hello po. Ingat po kayo, ingat po. Sige po. Sakto, gutom na ako kuya.
Gutom na ako. So, ang kailangan mo lang dalhin yung uling, no? Libre na to, no? So, ang gagawin mo na lang, dalhin mo yung lutuin mo. Uling, kaldero, kaserola. Ang meron na is yung, ito, yung grill. Ito, kasama na to dito, no? Yeah. Ay, thank you po. Hindi, okay na po. Kakamerenda ko lang po. Sila. Thank you po. Okay. Thank you kay kuya, oh. Nakaburaot pa tayo. Thank you po. Kaya nga po ako lumapit eh. Sabi ko baka sakali. Thank you po. Ayan, shoutout sa mga taga Bulacan. Ayan. Thank you po. Tsaka kay kuya, syempre sa masipag na nag-iihaw. Ayan. Thank you ha. Ayan, dito sa side na to. Ayan. Marami din nakaupo dito. Naghihintay din ng sunset. Ayan na. Ganda ng sunset oh. Grabe. Lalong-lalo na guys pag nandun ka sa tulay. Tapos picture ka. Ganda niyan. Yan, so time check, it's 6:20 ng hapon. Guys, time check, it's 6:37. Napakaganda ng sunset dito. Ayan, wala na yung araw. Hindi ko kasi maiwan yung gamit ko kasi nagcha-charge tayo. Tapos, yung mga gamit natin dito, wala tayong hard case. So, nakaano lang siya, nakabag. Baka mawala eh. Tsaka helmet natin. Pero solid. Grabe. Napakatindi. Charge ko muna yung ating drone para mamaya magamit pa natin. Hintayin lang natin dumilim at saka lumiwanag to. Tapos palipad ulit tayo. At ganito siya kaliwanag tuwing gabi. Sa dami ng streetlight, sino ba naman ang hindi maenganyong tumambay sa ganitong may preskong hangin, may dalampasigan, at may tahimik na kapaligiran. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, comment, and subscribe. This is Kuya J. Kita-kits on my next video.